Energy FM. Same, pero iba. Yes. Kumusta ang lahat? Sana okay pa kayo dyan. Sana nakakain na kayo. Masaya na kapag nakakain na, di ba? Kasi busog na ang tiyan, busog na ang heart, busog na ang brain. Lahat na busog. Anyways, gusto ko lang batiin yung nag-deliver sa akin ng Grab kasi si Kuya nagpapabati siya kanina. So, babatiin ko siya pero nawawala yung message niya. Asan ba yun? Ay, nawala. Cholo yata yung pangalan nun. Ayan, Kuya Pocholo Garay. Ayan, Grab driver. Hi, Kuya Pocholo. Ayan, happy listening. At sa lahat ng mga nakikinig, punta na po kayo sa live natin kasi we are live once again on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space Kara. At nais ko lang din batiin ang pinapabati ni Melody Day Rit na nandito ngayon. Ang Carjack Team, Mommy's Friday, Team Puyaters Global, Team Hope, Carjack Nation, Maria Lourdes Reyes, Melody Day Rit. At birthdays, October baby, si Mary Elisa MC Doyet, Kay Rosales, and Yoli. Hi, Tita Cora. Hi! Wow! Ano yun? Siyempre, Lunes, kailangan mo. Ang lakas malakas. Oo. Happy afternoon. Ikaw ay naka-fasting ngayon. Oo nga, nakakalungkot. Anong feeling? Wala naman. Buti hindi mainit ulo mo. Ganun yung paggutom, di ba? Hindi. Parang siguro kailangan ko lang makaget over. Saan? Doon sa Kasi sa unang 3 araw ng pagpa-fasting ko, feeling ko, mas malakas ako. Ay, we. Kasi nakakain ko yung gusto ko eh. Nakakain ko yung gusto ko after ko mag-fasting. Tapos mahaba lang talaga yung period of time bago ko kumain. Kumbaga, alam mo, napapractice din yung patience mo dyan tsaka pagtitiis. Yes. Diba? Nagiging matiisin ka. Hindi lang yun, nagiging disiplinado tayo. Tsaka kahit may pagkain niya sa kaliwa mo, ayan o. Oh. Gusto niyo makita yung pagkain. Disiplinado. 3 patong ng ganito yung nasa ko. Gilid niya. Gilid ko. Na binigay ni ate. Ni ate? Sino ba yun? Tinapos natin yan. Kumpamprahus. Dahil hindi sinabi. Anong pangalan? Bakit hindi Lourdes nakalagay? Marate? Maria Lourdes. Lourdes. Bakit hindi ka sinulat ni Ate Melody dito? Asan? Ayan. Ito. Si Ate Maria. O, andito nga. Ayan, si Ate Thank Maria you sa Lourdes. pagkain. Oo. So anyways. Anong palayo mo, Lulu? Malu. Malu. Ah. Pag Maria Lourdes, Malu. Oo. Pag Maria Elizabeth, Sabet. Mabet. E-L-I. Ma. E-L-I. E-L lang. Ah? Mali. Ano? Wag na. Nag-joke lang ako. Pag Maria ano ba? Elizabeth. Ano ba? Ang slow naman. Badet. Ano? Pag Maria Lourdes. Malibet. Malu. Oh. Pag Maria Elizabeth, edi Mael. Sige, pag ako nabash. Hindi ako nagsabi. Pero ikaw nagsulat. Ang tagal mo kasi Malu. Mael. Hoy, baka magalit si Maria Hindi Elizabeth. naman. Hoy, Maria Elizabeth, hindi ka Mael. Wala naman tayong kilala Maria Elizabeth pa. Ako marami. Talaga ba? Hindi. Iniisip ko lang kasi diba pinagdudugtong yung Maria tsaka second name. Oo so, nga. Ganon. Malunggay. Joe Malunggay. Iba naman yun eh. Oo. So, anyways, ito muna, mamigay muna tayo ng pera. Oo, papasukin natin si Lola Curbs. Oo nga, saglit lang. Si Lola Curbs na. Busy pa siya saglit. Diba? Papasukin na natin Alam mo si Lola Curbs talaga? Lola Curbs! Tawag! Ay, teka na mali. Himba! Ano Hindi ba? si Lola Curbs. Teka, nagkamali ng pindot. Ito na nga. Ayan. Asan ka na? Ayun na. Alam mo, duling na talaga ako eh. Ito na. Ayan si Lola Curbs. Papasukin natin si
Lola Curbs! Energy FM Super October! The 25th year anniversary promo nationwide! Tunog, pera, Ayun na nga. This is Tunog Pera, Yes. Monday edition. So, imigin na tayo ng kaperahan. Nauubo ako saglit. Oo nga. Ayan, nagkanda ubo-ubo na. Ipadinig natin muna. Ngayon, tumawag na po kayo 8721. Hindi, sa programa ni DJ Jimbo. Oo. Mamaya. Oo nga, sabi ko nga. Kaya nga 8721-2429. Ayan. Pero ipaparinig natin sa inyo, ha? Yung tunog. Teka lang, hinaan natin. Okay, Oo. 1, 2, 3. Yan. Parang lato-lato. Isa pa? Oo nga, no? O, sige, one more time. Perfect! Parang mga, Ayan. alam mo yung mga botelya ng ng Q-Tix. Na Pero hindi yun. Pero hindi Baka eh. maya yun, Pero may clue ang dami mo ka. ng clue, ah. Ito, may bibigay din akong clue. Ano Ang yung clue clue po mo? dito ay pinapalitan siya. Ay, parang... Ay, pinapalitan. Ano Jowa. kaya? Ay, hindi. Jowa daw. Sige, sabi mo yan eh. But anyways, o siya. Itawag niyo yan mamaya ah. Oo, Okay? sa programa ni DJ Jimbo tsaka ni Yes. Sheena. Tawag lang kayo. O eto na, pag-usapan na natin yung ating ang ating topic for today. Oo About nga. mothers. Oo nga. Yan. Ikaw bilang isang nanay, anong naramdaman mo kanina habang binabasa mo to? Alam mo, ayoko ng mga taong ungrateful. Oh. Diba? Oo, ini-ekis mo. Ekis. Ini-ekis mo mga walang utang na loob. Pag ungrateful, bye. Bala kayo dyan. Kasi may araw din yung mga ganon eh. Lalo na Correct. pag sa sarili mo pang magulang. Mm-mm. Diba? So yung story kasi natin po kanina is si Ate Rowena na 67 years old at 30 years na bilanggo Ah. dahil sa droga. So ngayon, hindi niya nakasama yung anak niya sa paglaki ng anak niya. Tapos after 30 years, nakalaya naman siya and humihingi siya ng tawad sa anak niya. May apo na rin siya, Mm-mm. diba? Nakapag-asawa na rin yung anak niya. Pero hindi siya kaya pang patawarin. Kaya doon siya natutulog sa garahe. Mm-mm. Tapos ang katabi niya sa garahe mga hayop. Mm-mm. Diba? So parang tinatrato rin siyang hayop. Mm-mm. Diba? Tapos yung mga pagkain kong minsan may panis na, ganyan, nakakain niya. Mm-mm. Kumbaga hindi siya binibigyan ng pansin ng anak niya. Bahala ka Mm-mm. dyan, parang ganun. Kung gusto mo magtiis, edi sige. Basta ako hindi kita kayang patawarin. Mm-mm. Kaisa-isang anak niya, si Ronron. Oo. Hindi siya mapatawad. Di ba nabanggit mo kanina na Nakalungkot. nagtutulak siya ng droga, tapos nabilanggo siya for 30 years. 30 years. Hindi naman yan makakalabas kung hindi yan nakakuha ng parol eh. Mhm. At bago ka makakuha ng parol, kailangan pagdusahan mo at saka makita ang kanilang pagbabago. Yun nga, kumbaga bayad na siya sa mga kasalanan niya. Siguro Mm-mm. feeling niya hindi lang siya bayad sa anak niya. Pero hindi pa ba enough yun, yung pinagdusahan niya? At saka 'di ba nabanggit din niya kanina na bago siya nakulong, napaghandaan niya yung maging future ni Ronron. Yes. So ibig sabihin, ginawa niya yung pagtitinda ng droga para mabuhay niya yung anak niya. Oo, nagkataong mali yung ginawa niya. Pero alam mo, ang magulang kasi talaga pagdating sa anak, Oo. gagawin lahat eh. Pero ang anak, kaya nga bang gawin para sa magulang ang lahat? Yan Yun ang ang tanong. pag-uusapan natin. Yes. Para sa mga anak na ungrateful sa magulang. Alibugha. Ano ba alibugha ba tawag doon? Tampalasan. May nag-comment ka kayo Oo. na tampalasan daw. Iba yung naisip ko, Ang alibughang tampalas. anak yung umaalis. Yes. Ang tawag sa walang utang na loob ay lapastangan, Lapastangan. Pag sumasagot-sagot yon yung lapastangan. suwail, Suwail na. walang na. utang na loob. Walang puso. Lahat na. Oo nga. Diba? Pero ang nakakaloka lang dito, no, yung patulugin mo yung nanay mo sa labas kasama ang aso. Oo, parang kahit man lang hindi bilang anak, bilang tao na lang, may awa ka pa ba sa kapwa mo? Mm-mm. Diba lalo na magulang mo yun? Alam mo, mababalikan ko lang, no, sumalangit nawa yung lola ni Charis Pimpenko na si Jay Cyrus na dati ay nagreklamo sa isang radio station. Programa ng isang male personality. Nakakalungkot kasi doon yung lola ni Jake Cyrus na napabayaan daw siya, yung ganon, na dati sa garahid lang daw siya pinapatulog. Sa amin Same story? Oo, sa Baklita sa amin na pag-usapan namin ito dati, hanggang sa pumanaw na lang din yung matanda. Ngayon,
ang dami nagsasabi na yun daw yung naging dulot kung bakit si Jake Cyrus ay nawalan ng karir, yung mga ganon. Pero hindi naman natin pinapanalangin na yung mga taong ganyan, yung mga hindi binalikan or hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, lalo na sa mga magulang, magkaroon ng misfortune sa buhay. Pero wala akong kakilala na masamang anak na nagtagumpay sa buhay. Ay, totoo yan. Totoo yan. Kasi laging sinasabi ng nanay namin dati na kapag masamang kang anak ay gagapang ka na parang ahas. Kaso, hindi bagay sa akin maging snake. So mermaid ako. Oo. Hindi, promise, hindi talaga maganda na hindi mo subalitan kung ano man yung nagawa ng nanay mong kabutihan. Kasi hindi ka naman talaga lalaki. Sabihin na natin na hindi ko sa pinagtatakpan sa kung ano yung nagawa ni Mami Rowena. Nakita ko yung paglaki ng butas ng ilong mo. Humikab ka sa ilong. Yung ka na naman. So yun na nga. Na-distract ako. Nawala yung nasa isip ko. Luka-luka ka talaga. Hindi naman sa minimenos mo yung feelings ni Ronron. Hindi sa minimenos ko. At saka hindi ko sa binabrush off lang yung pagtutulak ng droga ni Aling Rowena. No? Pero hindi ka lalaki ng ganyan kung hindi ka man lang nabitbit ng nanay mo. 'Di ba? At saka nabanggit nga niya na nagawa lang din niya. Hindi, 'di ba? Sabi na nga niya na aminado siya na nagkamali siya. 'Di ba? Konting panahon na lang yung natitira sa nanay mo. Di naman niya naabot ng 200 years old eh. Correct. 'Di ba? Sabi nga niya, 'di ba? Hindi na daw siya magtatagal. Ano ba naman yung papasukin mo man lang siya sa bahay? Sige, kahit sa salas mo na lang patulugin. 'Di ba? Kaysa naman dun siya sa tabi ng aso. Correct. At saka alam mo, mas mahirap magpatawad ng isang taong hindi humingi ng tawad. Kaysa sa isang taong nag-e-effort humingi ng tawad. Yung nanay naman niya, nag-e-effort na humingi ng tawad eh. So ano pa man nag-hold back sa'yo para hindi buksan ang puso mo sa nanay mo? Laki naman ng galit mo. Tigas naman na, hindi kung nakikinig si Ronron, no? Sige, tuloy mo yan. Wala akong ginawa. Wala. Okay. Kung nakikinig si Ronron. Kung nakikinig si Ronron, gaano katigas ang puso mo at hindi naman sa pero napakawalang yamong anak. 'Di ba? Nanggigigil ako sa mga ganyan eh. 'Di ba? Ikaw din, alam mo yan. 'Di ba? Ito kahit pagalitan to ng ng nanay niya, talagang Kebs, pero talaga siya, mabuting anak talaga ang peg niya for today's video. Pero ikaw, Ronron, 'di ba? Gaano ka kawalang ya para baliwalain mo yung nanay mo, tapos sabihan niyo pa yung nanay mo na may kamalasan, di pinapabitbit yung apo niya. Diyos ko, kaligayahan ng mga nanay, ng mga lola, yung mga apo nila para, sige, tuloy mo yan. Ituloy mo. 'Di ba kaligayahan ng mga ng mga lola, yung apo, tapos sabihin niyo na hindi pwedeng bitbitin yung or hawakan man lang yung apo kasi may dalang kamalasan. Correct. Grabe naman kayo sa nanay niyo. Oo nga. Alam mo, may nag-comment ka dito, basahin ko lang Sana rin kausapin rin si Ronron ng partner niya about sa sitwasyon kasi paglaki ng anak niyo, baka gawin din nila yan kasi akala nila tama. Kaya hanggat maaga sana magbago si Ronron. Sabi ni Anna, alam mo, malaki ding influence ang partner natin sa buhay. Kasi kung may mali tayong ginagawa, pag may partner tayong matino, pwede niya sabihin sa atin na ano ka ba, patawarin mo na yung nanay mo kasi ganito, ganyan, huwag mong patulugin dyan. Kaya sana nga gawin din yun ng partner ni Ronron, no? Paano magagawa? Sana, pareho yung sila anak nga hindi pinapahawak di ibig sabihin, ganun din yung ugali niya. Yun nga, sana yung partner niya hindi sana ganun mag-isip. Diba? Para ma-influence niya si Ronron na na tanggapin mo na yung nanay mo o kung hindi mo kayang tanggapin, itrato mo ng maayos. At kahit yun man lang. Anong panlalason kaya ang ginawa nung nagbantay kay Ronron nung siya ay lumalaki? Ayan, sa utak niya para magtanim ng galit dun sa kanyang nanay. Diyos ko, akala nyo ba madali ang buhay sa loob ng kulungan? Alam ko yan kasi... Nakulong. Nakulong. Pakawalan nyo ako. Charing. Hindi kasi, 'di ba, marami tayong napapanood na ganyan, may mga na-feature sa mga sa mga documentaries na tumatanda na lang sa loob ng kulungan. Alam niyo bang pinapala ang pagkain nila doon? 'Di ba? Nilalagyan ng minsan hindi sila nakakakain, minsan nakaupo sila kung matulog, 'di ba? Yung ilang taon, 30 years, 'di ba? 30 years yung pinagdusahan yung kanyang yung kanyang kasalanan. Ngayon naman ay matanda na siya.
Correct. Di naman na siguro makakapagtulak ng droga ulit si di ba? Di ba? Para At saka for pag-isipan sure, niya pa masama. Oo, nagsisi na yan. Kasi ang tagal niya na nakulong eh. Well, let's just pray for Ate Rowena na sana Ikaw? makayanan pa niya or mabigyan siya ng pagkakataon. Kung kapitbahay mo si Aling Rowena, Kukunin ko si Ate Rowena at aampunin ko na lang siya. Mahilig ako may mag-ampun, pagkakataon diba? ba na gano'n na Lagi. nakakita ka ng sobrang kawawang matanda tapos naiyak ka na lang? Ay, lagi. Meron ako matanda na dinadaanan lagi kasi pag nagdadab ako, pauwi, Santa Ana ako dumadaan from Makati. So every time na dadaan ako ng Santa Ana, talagang nagbibigay ako dun sa matanda dun. Homeless siya, na lalaking matanda. Inaabutan ko siya lagi ng pera para pangkain, pang merienda, pang lunch, ganun. So every time na dumadaan ako doon, talagang yun. Kasi kung mayaman lang ako, sana nakagawa na ako ng foundation para sa matatanda. Kasi yan ang gusto ko talaga. Tsaka walang sa kalsada. Walang matitirang bata, matanda. O kahit kukunin ko yung lahat. Kaso di pa po ako mayor eh. Abangan nyo. Charot lang. Actually, yun talaga yung gusto ko. Alam mo na nag-Thailand kami. Ewan ko ba, di ba, sa Thailand parang wala ka na masyado makikitang tao sa labas. Pero one time na nagmumotor kami, kasi nasa stoplight kami noon, nakita ko, ay, may homeless din pala dito, may pulubi na bata. Tapos lumapit siya, wala akong noon, wala pa naman kaming dalang noon, pera. Siyempre, kunwari ko yung pulubi, may pangla! Kapanga! Batang lalaki. Oh. Tapos sabi ilang ko, taon? Mga ilang taon? Siguro mga 10. Ay, grabe naman. Oo, tumawid siya ng kalsada. Sabi ko, kawawa naman tong batang to. Sabi, wala akong magawa. Tapos, na-realize ko, shucks, hindi lang pala sa isang bansa, may mga naghihirap, buong mundo. Kahit saan ka magpunta, may mga tao naghihirap. So, the least you can do is help. Kung may maitutulong ka, itulong mo na lang. Huwag mo nang panghinayangan. Ako ganun ako eh. Alam mo, Huwag mo nang panghinayangan. Bigyan mo isa pagkain, pa ito ha. ano man. Sana magkaroon ng programa ang ating gobyerno dun sa mga tumatanda sa loob ng kulungan. Oo. Tapos pag nakakalaya sila, kasi syempre wala nang mahahanap na trabaho yan. Lalo na pag sobrang tanda na dahil, di ba, ano pang pwedeng gawin yan, di ba? Karamihan sa mga nakakalaya pag sobrang tanda na, minsan kinalimutan na ng pamilya nila. Minsan wala na silang babalikan. Sana may naghihintay na buhay sa kanila dito sa labas. Correct. Kasi kawawa naman sila, nagdusa na sila ng ilang taon sa loob ng kulungan. Paglabas nila dito, mamumulubi pa sila. Oo. Alam mo, kaya ako naniniwala ko na ikaw, habang bata ka pa, mag-ipon ka, 'di ba? Magparami ka ng pera, ng properties, kung ano man, mag-imba ka para sa sarili mo. 'Di ba? Kasi pag tanda mo, hindi mo alam kung may tatanggap pa sa'yo, kung may magpapagamot ba sa'yo, may sasagot ba ng bills mo, may magbabantay ba sa'yo sa ospital, para dumating man yung time na walang tao sa paligid mo, at least ikaw, nakapag-ipon ka para sa sarili mo, kung wala ka ng trabaho, may babagsakan ka at maaalagaan mo yung sarili mo. May pera kang dudukutin. Kaso nga, Diba? itong si Aling, ano bang pangalan niya? Ate Rowena, Si binigay Rowena niya lahat sa nakulong anak niya eh. naman. Kasi sabi niya, di ba yung kinabukasan ng Oo. anak niya, inuna niya. Napaka-importante niyan kasi ngayon, akala natin malakas pa tayo, Oo. may pera tayo. Pero darating at darating ang time, mauubusan tayo. At ang nakakalungkot na part, kapag walang pamilya mo o kaibigan o kahit na sino sa paligid mo ang sasalo sa'yo, yun yung malungkot. Kaya dapat magpalakas ka at magpayaman ka para ikaw mismo ang sasalo sa sarili mo. Diba? Ay, Diba? Aling Rowena ha, kung nakikinig ka dito sa aming programa, sa programa ni Gandang Kara, may mga programa ang ating gobyerno sa inyong mga barangay na nangangalaga sa mga senior citizen, kaya pwede kang lumapit sa kanila. Kung hindi ka kayang mahalin ng anak mo, baka matulungan ka ng DSWD. Diba? Kung hindi ka kayang tulungan ng anak mo at pinapatulog ka sa tabi ng aso, pinapakain ka ng panis na pagkain, baka pwede lumapit ka na lang sa ahensya na gobyerno na pwedeng tumulong sa'yo. At dahil dyan, nasa kabilang linya ang sekretary Charot! Hello. Alam mo, pag ako talaga naging mayor, talaga yan ang gagawin ko. Para sa mga walang bahay. Oo, yung para mga makatulong. pulube sa labas, yun ang pinakauna kong gagawin. Ganon. Ay. Kaso di naman sasali sa politika kasi magulo. Baka Oo. mamaya kung ano pa mangyari sa akin. Wag kang wag mong pangungunahan. Hoy! Baka mamaya. Alam mo ba, na may nag-aalok sa akin maging vice mayor. Yan, ngayon ko lang, kinukulit talaga ako. Actually, last 2 years ago pa to, last year, kinukulit talaga ako maging Anong vice magiging mayor. plataforma mo? Sabi ko, why me?
Pero minsan kasi hindi mo alam kung anong kapalaran mo eh. Para sa akin ba, tapos biglang ganun. Kaso maano kasi ang politika. Magulo. Kaya as much as possible, papayaman na lang ako para makagawa ng foundation. Feeling ko mas okay nga yun. Pero Kasi mahirap. alam mo, iba din kasi kapag kapag nasa gobyerno ka, Wag mo akong mas may access ka sa lahat ng ng pagtulong. Patay tayo dyan. 'Di ba? Oh, saang yan? Saang Secret. city? Hindi pwede, di ba mamaya? Sa Batangas to kaya tatakbo. Hindi. Oh my God, dito sa Mandaluyong. Katakot. Oo. Ayan na, may background. Oy, di ba? So, yun. Nakakaloka. So si Vice Cara. Ay! Vice Clarice. Ganyan. Hindi. Simpleng ano lang Basta tayo. maging bukal Mamamayan. bukal. Ganyan. Bongga. Wow. Comment below kung Tapos gusto niyo ng Vice Cara. Sa umagay ko, magtuturo ng sayaw. Ang tawag doon yung, anong tawag yung exercise? Hindi, ako na lang yung sekretaryo mo. Sinusundan lang kita. Wow. Ma'am, may meeting po kayo mamaya kay Mayor 2:00. Tapos today po may ribbon cutting po kayo mamaya dun sa bagong... Nakalimutan ko lahat. Di ba? Ewan. Tapos sa gabi, pagod ka na, susunduin ka na ng van, uwi ka na, Vice, ganyan. Ay, nako. Tapos dadalaw ka sa mga sa mga shelters. Aww. May kailangan pa po ba kayo? Siyempre, ganun ka naman. Ay, bagay sa personality Alam mo mo, kasi malambing ka. Mauubos ang budget. Alam mo kung bakit? Bakit? Kada may kakatok tas matanda, maaawa agad ako. Sige po sa inyo na po lahat yan. Wala na pong tira sa budget kasi pinamigay ko na po eh. At least Ganon ang naitulong mangyayari. mo. May utang pa. Abonado pa, Hindi, diba? ang mga politician meron silang budget galing sa gobyerno eh. Oo. Nagagamitin mo sa Oh my God, pag-isipan mo, girl. Ay! Huwag mo akong anuhin. Ako ang maging, Wala. mo, cabinet secretary. Ewan ko sa'yo. Oo nga, mukha pa naman akong sekretarya. Yung, ay, may kailangan po kayo kay Vice Mayor. Sige, mamaya po ha, may ka-meeting lang po siya saglit. Okay lang po, gusto niyo pong kape? Ganyan. Praktisado nanay, ganyan. Eto po ang konting tulong na bigay po ni ng opisina ni Vice Mayor Cara. Pagpapasensyahan niyo na lang po ha kasi sa susunod po may ibibigay po tayong ayuda. Ay, since andito na rin po kayo, imbitahan ko po kayo dahil may medical mission si Vice Cara. Next week kasama po ang sangguniang bayan. Wow. At siyempre sa tulong na din ng ating mayor na si Mayor Papa Jackson. Wow. Siya pala yung mayor. Magkasama pa rin sila. Tapos may cardiac pulse. Dadalaw sa munisipyo. Oo ka May na. dalang pansit. Kasi girl. Oo, no, di ba? Cardiac night yun, tawag ko na sa'yo. Vice. Wow. Oh, Vice Cara, ganyan. Tapos, Mayor Papa. Mayor Jackson. Push mo yan. Diba? Anyways. Mas energetic na na leadership nga, ganon. Wow. Comment below nga, Ang dami guys. ko namang ganap daw. Oo, sige. Linggo-linggo tayo may medical mission. Diba? Lagi may check-up. Oo. Ganon. Tapos pag stress ka, mag-harvest ka ng mga dalandan. Ibebenta dun sa Oo, munisipyo. sa munisipyo. Ay! Perfect! Diba? Perfect. Hindi ka na mahihirapan magbenta ng dalandan. Oo. Sa loob pa lang ng munisipyo, na yun, ubos na. Diba? Ay, nako. Okay. Ay, nako. Siya napagod. Pangarap lang po yan. Ano ba yung tawag doon? Yung universe, ano ba yon? Nagko-connive. Hindi, may tawag sila doon eh. Basta, go na. Okay. Siya, maraming salamat po sa inyong pagtutok. 2:56 ang ating oras. Susunod na po si Sheena, si Jimbo. Oo nga. Maraming salamat. May bukas ulit. Mm-mm. 12 noon to 3 p.m. Ako pa rin po True. mga kapiling nyo. Nag-iisang chicks ang radyo. Walang iba kundi si Cara. Siya, paalam na mga pangga. We are number 1, 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.